Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng pelas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Nagising na lang ako sa lakas ng hampas ng hangin na dumadampi sa aking balat. Sa isang kubo kung saan ako nagpahinga at tutulog magdamag. Kalmadong karagatan ang kubuhan nakakapansin habang papasikat ang araw. Ang sarap talaga matulog sa harapan ng dagat lalo kung mag-isa ka lang, parang solong-solo mo ang mundo. Pagkatapos, kinalas ko sa pagkakatali ang aking duyan sabay alis. At ito na nga ang umpisa ng pang-16 na araw ko mula Pasig, paikot ng buong Pilipinas. Pero hindi pa man ako nakakalayo, may narinig ako na lagaslas ng tubig na nagbumula sa isang ilog. Good morning guys, nandito pa rin ako sa Burgos, Ilocos Norte. And isang linggo na ako naghahanap ng malinis na tubig. Yung malinis, tubig ilog, hindi tubig dagat. Pasok sa standard ko. And ito, pasok sa qualification na hinanap ko. Malinis. Yan. Malamig, tubig ilog, nagagaling sa bundok. Ito ang kailangan ko para makapaglaba at makapaligo. Kasi nakaligo ako, tubig dagat, ang alat. Kaya kapag pinagpapawisan ako ang lagkit sa katawan, finally, ito na, tubig ilog. Abot nga talaga ang saya ko yung nakita ko yung ilog kasi nga this is my chance to do all the things that I needed when it comes to water matters. Kaya naghahanap ako ng pinakamalapit na tindahan na pwede kong bilhan ng sabon. Champion, Bekenemen. At pagbalik ko, inilabas ko lahat ng mga labahan ko sa bag. At inumpisahan ko na maggusot ng aking mga labahan. Iba talaga ang labig na nanggagaling sa tubig ilog. Manuno talaga sa katawan mo. Gigisingin ang inyong diwa. Kaya ako tatanungin nyo kung ano bang gusto ko, kung dagat ba o ilog. Siyempre, pipiliin ko talagang ilog. Isa pa, may trauma ako sa dagat. Pagkatapos kong maligo at maglaba, isinampay ko lang ang mga labahan ko sa tabi ng highway. Wala na akong pakialam. Diyan ko na pinagsampay lahat yan sa may mga kable. Hindi ko muna matuyo ang mga lalabahan ko, sabay larga na naman. Eksakto naman, mata sa sikat ng araw, kaya napakabilis lang talaga magpatuyo ng labahan dyan sa may Ilocos. Nang maayos ko namang gamit ko, ay balik kalsada naman ako hanggang sa marting ko na ang Kapurpurawan. Paalala lang guys, kung pupunta kayo ng Kapurpurawan, make sure na full charge ang mga cellphone nyo. Kasi walang kuryente dyan, solar panel ang gamit ng mga tao dyan. Buti lang may mabait nagpahiram sa akin ng power bank kaya nakargahan ang cellphone ko. Gusto ko sanang sumakay ng kabayo kaya lang naubusan lang yung Disney Princess kaya ang ending lakad papuntang Kapurpurawan. At ang isa pang maganda dito pa lang may mga windmill na, hindi nyo na kailangang dumayo pa ng banggi. Makikita nyo na kaagad ang mga naglalaki ang LEC na paikot-ikot na umaandar gamit ang kanilang mga solar panel. At pagkatapos ng 10 minutong paglalakad, finally, muli ko na silayan ang ganda ng Kapurpurawan Rock Formation. Ito ang Kapurpurawan Rock Formation, ang malabaw na CR na dinadayo ng mga tao rito. Salitang Ilocano ang Kapurpurawan. Ang ibig sabihin ay kaputian. Natural rock formation to, ibig sabihin hindi ito gawa ng tao. Nakaharap to sa coastline ng karagatan ng Burgos, kaya naman kitang-kita ang tingkad na ganda. Now kung tatanungin nyo naman ako magkano ang interest mo dito, actually murang-mura lang, hindi mabubuta sa inyong mga bulsa. Sa halagang 30 pesos, masisilayan nyo na ang ganda ng Kapurpurawan. At may mga nakaantabay na kabalyero dyan kung sakasakaling ayaw nyo maglakad papunta ng Kapurpurawan. Magkaiba nga pala ang kabalyero sa kutsero. Ang kutsero makikita nyo sa bigan, yung may mga kalesa. Ang masasabi ko lang, ang Kapurpurawan ay isang epitome na kagandahan ng isang lugar. At kung gaano kagaling ang ating Diyos para gumawa ng kakaibang disenyo ng bato sa harapan pa mismo ng dagat. Piliin mo rin ang
Sabi nga sa quote ni William Shakespeare, ang mundo ay isang malaking entablado at tayo mga tao ang mga hurado. Kaya kung bibigyan ko ng grade ang Kapurpurawan, 1 out of 10, malamang 10. Kasi underrated ang ganda niya para sa akin. At dito nagtatapos ang 16 na araw ko sa kalsada mula Pasig, paikot ng buong Pilipinas. Maraming salamat sa panood and God bless.